Tyler's POV. Tinawagan ko agad ang ama ko. Sisimulan ko ang paghahanap kay Amira, at hindi ako patatalo sa ama ng aking mahal. Patutunayan ko sa kanila na kaya kong ipaglaban ang pag-ibig ko sa anak nila. Habang nasa sasakyan ako, ay tinawagan ko agad ang aking daddy. Kailangan kong unahin ang Amerika. Alam ko na nasa Amerika lang si Amira, at bawat states ay pupuntahan ko, mahanap ko lang ang babaeng itinitibok ng aking puso. Dad, pupunta ako ng US, aayusin ko ang problema ng oil company natin doon, at pagkatapos ay hahanapin ko si Amira sa Amerika. Pinapahirapan ako ng daddy niya. Matindi ang galit niya kay mommy, pero hindi ako nasisindok. Kung kinakailangan kong galugarin ang buong mundo, ay gagawin ko, wika ko sa aking ama. Go ahead son, nasa likod mo lang ako, at kung kailangan mo ng tulong ay magsabi ka lang, dahil kukuhanin ko ang lahat ng magagaling na private investigators, mahanap mo lang ang kasintahan mo. Ikakasal na siya, sa unang linggo, sa darating na buwan ang kasal nila dad, 3 linggo mula ngayon. Kailangan ko siyang mahanap bago pa mahuli ang lahat. Kailangan ko ang lahat ng tulong na maaari kong makuha, at tatanawin ko ito ng isang malaking utang na loob. Ani ko, si Aaron anak, kausapin niya ang mga Hendrickson, sigurado akong wala pang 1 linggo, ay mahahanap na ninyo si Amira. Wika ni daddy. Useless lang dad, matalik na kaibigan ng ama ni Amira ang tanyag na Hendrickson. Walang magagawa si David, ani ko, at narinig ko ang malakas niyang bantong hininga. Problema nga yan dahil hawak ng mga Rojas ang alas. Ako na ang bahala sa Harrison Oil Company, huwag mo nang intindihin yun, simulan mo na ang paghahanap sa babaeng mahal mo. Kung 3 linggo lang ang hawak mong panahon, ay huwag mo nang sayangin sa ibang bagay. Sige na anak, hanapin mo ang tunay mong kaligayahan, at nasa likod mo lang kami. Makakaasa ka na susuportahan ka namin ng iyong ina. Pinagsisisihan na niya ang kanyang mga pagkakamali, ani niya. Hindi na ako nakakibupa, dahil aaminin kong galit ako sa aking ina. Pagkatapos naming mag-usap ng aking ama, ay dumiretso na kami kondo ko. Hinatid nila ako, at umuwi din agad sila upang mag-empake ng kanilang mga gamit na dadalhin sa aming pag-alis. Tinawagan na rin ako ng aking daddy, na nakahanda na ang pribadong eroplanong dadalhin namin, sa kahit saang bansa kami magpunta. Pagkarating nila Leon dito sa kondo ko, ay bad news naman ang dala niya. Bro, mukhang malakas ang kapit ng mga Rojas sa airport, walang lumabas na kahit na anong report, ng pag-alis ng eroplanong sinakyan ni Amira kahapon, maging ang mga tauhan natin sa airport, ay hindi nalaman ang pag-alis ni Amira kagabi. Sigurado ka ba na umalis sila ng bansa? Mukhang pahihirapan nga tayo ng mga Rojas, ani ni Isaac. Huminga ako ng malalim, maging ako ay hindi sigurado, kung umalis nga ba ng bansa si Amira. Pero alam kong hindi magsisinungaling si Mr. Rojas sa amin. Tara na sa airport, US muna tayo bago ang Europe, at last nating pupuntahan ang Asia. Wika ko at dinampot ko na ang malita ko. Pagkarating namin ng airport, ay mabilis lang din kaming sumakay ng eroplano, at makalipas ng mahabang biyahe, ay nakarating din kami Lax International Airport. Dahil mas malapit ang hotel na pag-aari nila Eman sa airport, ay dito na kami tumuloy. Isang sasakyan na lang din ang ginamit namin, para magkakasama na lang kami sa paghahanap. Inumpisahan naming maghanap sa airport, ng mga records pero wala naman kaming nakuhang kahit na anong impormasyon, na maaaring magturo sa amin ng kinaroroonan ni Amira, at ng kanyang kasintahan. Maging ang mga pinsan ni Eman, na sila Marcus, ay nasabihan na rin niya upang tumulong sa paghahanap, dahil 3 linggo lang ang hawak ko, upang mahanap ko ang babaeng minamahal ko bago mahuli ang lahat. Lahat kami ay busy sa harapan ng laptop, dahil bawat pag-aari ng mga Rojas, ay hinahanap namin. Napakaraming confidential files ng mga Rojas, ang hindi namin magawang buksan, kaya nakakaramdam na ako ng frustration. Relax, kararating pa lang naman natin dito. Mahahanap din natin siya, at gagawin ko ang lahat, upang makapasok tayo sa mga confidential files na iyan. Ani naman ni Leon, mababaliw na yata ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko, natatakot ako na baka kulangin ang 3 linggo,
upang mahanap namin ang kinaroroonan ng babaeng minamahal ko. Huwag kang ang matarante dyan. 3 linggo. Matagal ang 3 linggo, kaya huwag kang mawalan ng pag-asa. Ani ni Aaron. Habang busy kaming nakaharap sa aking telepono, ay tumawag naman si Marcus sa telepono ni Eman, kaya lahat kami ay napatigil sa pagtitipos sa mga laptop namin, at hinihintay lang namin ang pagsagot ni Eman kay Marcus. Pinsan, ano balita? Ani niya. Sigurado ka dyan. Aurora, Colorado. Okay. Send mo sa akin ang address, at magta-travel kami ngayon din sa Denver. Thanks pinsan, the best ka talaga. Ani niya. Pagkarinig namin ng sinabi niya, ay may kung anong sumikdo sa aking puso. May kung anong kaligayahan, at pag-asa akong naramdaman, habang hinihintay naming magsalita si Eman. Found them. Nasa Aurora, Colorado sila, hinihintay ko lang ang exact address nila. Sabi ko naman sa iyo, huwag kang masyadong mag-alala, dahil marami tayong kumikilos. Hindi tayo kaya ng mga rohas, ani ni Eman ng ngiti-ngiti. Nang matanggap namin ang address na ibinigay ni Marcus, ay nagmamadali kaming pumunta ng airport, at muli kaming sumakay sa private plane ng pamilya namin. Mas mabilis ito kaysa ang mag-helicopter kami. Kung magda-drive naman kami, ay aabutin kami ng 16 hours, hindi pa kasama doon ang pag-stop namin upang magpahinga, at kumain. Samantalang sa airplane ay 2 hours, and 30 minutes lang, ay makakarating na agad kami ng Denver. Habang nasa himpapawid kami, ay hindi ko na maintindihan ang nararamdaman ng puso ko. May pananabik akong nararamdaman, at sa kabila nito ay may takot din akong nararamdaman. Ang bilis naman nating nahanap ng kinaroroonan ni Amira. Akala ko pa naman mahihirapan tayo, dahil sa pananalita ng ama ni Amira, pero heto at patungo na tayo sa kinaroroonan ng anak nila. Ani ni Darren. Hindi naman ako makasagot, dahil hindi ko alam ang sasabihin ko. Bakit pakiramdam ko ay may mali? Bakit pakiramdam ko ay sinadya ng mga rohas, na mahanap agad ang kinaroroonan ng isa nilang pribadong lokasyon? Hindi kaya sinadya ito ng ama ni Amira, upang dito kami mag-focus sa lugar na ito. Hindi ko alam, kung ano-ano ang pumapasok sa isipan ko. Napatingin ako kay Isaac, na wala ding kibo at umiinan lang ng alak. Tahimik lamang ito na tila ba may iniisip na malalim. Naglakad ako, at tumabi ako sa kanyang upuan, at nagsalin ako ng alak sa isang malinis na kopeta. Pareho ba tayo ng iniisip ha? Ani ko sa kanya. Tinignan ako ni Leon, at ikinampay sa akin ang hawak niya ng kopeta, kaya napabuntong hininga ako at napasandal sa upuan. Mukhang paglalaroan tayo ng ama ni Amira. Wika ni Leon, kaya natahimik ako. Napatingin sa amin sila Eman, kaya nilapitan din nila kami. Sa tingin nyo ba ganito kadaling mahahanap ang isang rohas? Narinig nyo naman siguro ang sinabi ng isang tanyag na rohas sa atin, hindi ba? Mukhang paglalaroan niya tayo sa kanyang mga kamay. Ang kailangan nating mabuksan ay ang confidential files, na nakita natin sa record nila. Sigurado akong yun ang magtuturo sa atin, ng kinaroroonan ni Amira. Wika ni Leon. Napahilamos ako ng aking palad sa aking mukha. Masyado yata akong nasabik, nang marinig ko na nahanap agad ni Marcus si Amira. Pero mukhang tama ang hinala ni Isaac, na paglalaroan kami ng mga rohas, at baka kasabwat na ng mga ito ang kanilang anak na si Jeffrey, at nailayo na si Amira. Malalaman natin yan pagdating natin ng Aurora, Colorado. Sana hindi tayo abutan ng blizzard, habang nandoon tayo para hindi tayo ma-stuck sa Colorado. Balita ko ay may parating na blizzard mamaya. Wika ni Eman. Nagkatinginan kami, hindi kaya sinadya ng ama ni Amira na magpunta kami ngayon sa Colorado, dahil may snowstorm na parating. Lalo tuloy akong nakaramdam ng frustrations. Pagkarating natin ng Colorado, ay sumugod agad tayo sa lugar nila, at kung hindi natin sila makikita doon, ay umalis na lang agad tayo, bago pa tayo abutin ng blizzard. Mahirap pag doon tayo inabutan, dahil hindi tayo makakaalis sa lugar na yon. Wika ni Eman. Hindi naman nagtagal ay nakarating din kami ng airport, mabilis kaming nakapag-transfer sa isang sasakyang pinadala sa amin nila Marcus, mula sa mga tauhan niya dito. Sila na din ang naghatid sa amin sa lugar, kung saan dumating daw si Amira. 2 gabi na ang nakakaraan.
Mukhang aabutan kayo ng blizzard dito. Kapag nangyari yun hindi kayo makakalabas dito dahil hihintayin nyo pa na magbukas ang mga airport. Malulubog sa snow ang lugar na ito, kaya hindi rin kayo pwedeng mag-land travel. Medyo malayo pa tayo, kaya pag-isipan ninyong mabuti kung gusto ninyong tumuloy ng Aurora, ani ng tauhan ni Marcus. Nagkatinginan kaming magkakaibigan, at nagdesisyon akong bumalik ng airport, bago pa man tuluyang bumuhos ang malakas na snow, at umihip ang napakalakas na hangin, dahil ma-stop kami dito ng mahigit 1 linggo, at pag nangyari yon, ay mas mahihirapan kaming mahanap si Amira. Sa itinakdang panahon sa amin ng kanyang ama. Ibalik ninyo kami sa airport, malakas ang kutob ko na nailipat nila ng ibang lugar si Amira. Kung maaari sana ay kayo ang pumunta doon, at kung makikita nyo doon ang hinahanap ko, ay itawag nyo agad sa amin. Pero naniniwala ako sa hinala namin ni Leon, na wala na si Amira dyan. Ani ko at pumayag naman ang mga tauhan ni Marcus. Mukhang mautak ang ama ni Amira. Pero nagkamali sila, dahil mas matalino kami, 1 utak laban sa 6. Hindi niya kami maiisahan. Pagkabalik ng airport, ay wala na kaming sinayang ng oras, ay umalis din agad kami, at bumalik ng Los Angeles, California. Hindi nagtagal ay nanonood na kami ng balita, kung gaano katindi ang blizzard na nararanasan ngayon ng Aurora, Colorado. Napapailing kami, dahil kamuntikan na kaming ma-stuck sa Denver. Maya-maya naman ay may tumatawag sa telepono ni Eman, at sigurado akong tauhan ni Marcus. Mabilis na kinuha ni Eman ang telepono niya sa kanyang bulsa, at tumingin sa akin si Marcus. Saad niya, kaya umayos ako ng pagkakaupo, at nakatingin lamang kami kay Eman. Pinsan umalis din agad kami, masama ang hinala ni Leon, at Tyler, na sinadyang mahanap agad ninyo ang lugar sa Colorado, upang ma-stop kami sa lugar na yon. Ani niya, kung gayon ay tama nga sila. Hindi mo ba alam kung saan sila nagpunta? Tanong pa niya. Ganoon ba? Sige hihintayin namin ang tawag mo. Nakabalik na kami ng LA, ani pa niyang muli. Wala kang dapat na ihingi ng pasensya, kami naman ang nagmamadali sa iyo, kaya hindi mo na magawang mag-imbestiga. Hindi rin nagtagal ang pag-uusap nila, at pinatay na rin ni Eman ang kanyang telepono. Kung inaakala ng ama ni Amira, na maiisahan niya kami ay nagkakamali siya. Muli kong ibinaling ang paningin ko sa balitang pinapanood namin, kung gaano kalakas ang snowstorm ngayon sa Aurora. Bro, muntikan na tayong ma-stuck dyan. Ang hirap kung dyan tayo inabutan ng blizzard, mukhang gumagawa din ng paraan ang biyenang hilaw mo na hindi mo agad mahanap si Amira. Wika ni Eman. Hindi ako kumibo, nakatitig lamang ako sa TV, pero nag-iisip ako kung ano ang maaari naming gawin, upang mas mapadali ang paghahanap namin, dahil tila ba nakabantay sa bawat kilos namin ang mga rohas. Hindi ako papayag na may kasal si Amira, sa lalaking yun dahil akin lang si Amira. Akin lang siya, at hindi ako papayag na maaga siya sa akin ng Blake na iyon. Ipaglalaban ko ang pagmamahalan namin, at kung kinakailangan kong gawin, ang ginawang pagdukot noon ni Arrow kay Ariana, ay gagawin ko din kay Amira, huwag lang siya mapunta sa kamay ng lalaking yun. Ako ang mahal niya, akin lang siya, at ako ang pakakasalan niya, wika ko at natahimik na kaming lahat. Mahigit 2 linggo na kaming naghahanap, at hanggang ngayon ay hindi pa rin namin nahahanap si Amira. 4 na araw na lang, kumalat na din sa balita, at social media ang magaganap na pag-iisang dibdib, ni Vera Rojas at ni Blake Sandoval. May petsa at oras, pero walang nakalagay na lokasyon kung saan, at alam kung sinadya ito ng ama ni Amira. May mga nagsasabi na sa Japan, France, Italy, at Thailand, ang maaaring lokasyon kung saan gaganapin ang Rojas and Sandoval nuptial. Para na akong mababaliw, hindi ko na alam ang gagawin ko, pakiramdam ko ay masisiraan na talaga ako ng ulo. Pupunta tayo ng Thailand, ito na yata ang huling lugar na pwede nating puntahan, at kung hindi pa rin natin sila mahahanap, ay uuwi ako ng Pilipinas na talunan wika ko, at hindi ko na napigilan pa ang mga luhang ayaw paampat, habang pinagmamasdan ko ang larawan ni Amira, na walang ngiti sa kanyang mukha, sa tabi ng lalaking hindi naman niya mahal. Bro, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Alam kong mahahanap din natin si Amira, ani ni Eman. Hindi ko na alam,
Nawawalan na ako ng pag-asa, na mahahanap namin si Amira, dahil 4 na araw na lang, at kasal na nila. Os malakas kong sigaw, sabay bato ng hawak kong bote ng beer. Bro, enough. Sa tingin mo ba, makakatulong iyang pagwawala mo ha? Galit na wika ni Aaron. Para na talaga akong mababaliw, sa tuwing naiisip ko na 4 na araw na lang, at ikakasal na ang babaeng itinitibok ng puso ko sa ibang lalaki. Huwag kang mawalan ng pag-asa, 4 days pa, at mahaba pa ang 4 days, at marami pang maaaring mangyari, kaya pull yourself together, at magpakatatag ka. Ani ni Darren. Natatakot ako, aaminin ko sa inyong lahat na natatakot ako, na baka nga hindi ko si Amira mahanap, at mahuli ang lahat. Hindi ko kakayanan, at baka kasuklaman ko ang akin ina, habang ako ay nabubuhay. Wika ko habang nanlalabo ang aking paningin sa matindi kong pag-iyak. Nag-empake na sila ng kanilang mga gamit, ang mga damit ko naman ay hindi ko na inaalis sa loob ng malita ko, para kung aalis kami ay hindi na ako mag-aabala pa na mag-empake. Let's go, naghihintay na sa atin ang eroplano. Wika ni Aaron. Sabay-sabay na kaming lumabas ng hotel room, at mabilis naming nilisan ang lugar. Matapos ang mahabang oras na biyahe, ay nakarating din kami ng Thailand. Pagkarating namin ng hotel na tutuluyan namin, ay saglit lang kaming nagpahinga, at pinuntahan agad namin ang mga negosyo ng mga Rojas dito sa Bangkok, at isusunod namin ang Nonthaburi. Hindi ko na alam ang gagawin ko, kung hindi pa rin namin makikita dito si Amira. Napakalaki ng Bangkok, at ng Nonthaburi, at hindi namin alam kung sapat ba ang 3 araw, upang mahanap namin sila. 3 araw na lang, at hindi ko alam kung kakayanan ng oras namin ang paghahanap. Una naming pinuntahan ang kumpanya nila dito, at bawat building, at hotel na pag-aari ng mga Rojas, ay pupuntahan namin ngayong araw, at sana ay sapat ang maghapon namin upang magalugad ang buong Bangkok. Sir, hindi po kasi napupunta dito ang mga Rojas. Huling bisita po dito ni Sir Jeffrey, kasama yung kakambal niya na si Ma'am Vera, ay 3 months ago pa po ani ng tauhan nila dito sa Rojas clothing line nila. Napapabuga ako ng malalim na bantong hininga, sa tuwing nabibigo kaming malaman kung nasaan si Amira. Masyado ng maraming araw ang nasasayang namin, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin namin nahahanap kung saan sila namamalagi. Maggagabi na, kailangan na rin naming bumalik ng hotel, dahil maaga kaming aalis bukas, upang puntahan naman ang mansion nila dito sa Bangkok. Hindi pa namin alam ang complete address, pero hindi naman mahirap hanapin, dahil kilalang kilala ang mga Rojas dito sa Thailand. Kailangan na nating bumalik ng hotel, kanina pa tayong umaga naghahanap, hindi pa tayo naghahapunan, at nakakaramdam na ako ng gutom, ani ni Isaac. Pumayag naman ako, dahil maging ako ay pagod na, at gutom na din, kaya bumalik na kami sa sasakyan, at dumiretso na kami ng hotel. Pagkarating namin ng hotel, ay alak agad ang inatupag ko. Dumating ang pagkaing in-order namin, hindi ako masyadong nakakain dahil sa kakaisip ko sa aking kasintahan. Hindi siya maaaring may kasal kay Blake. Ginawa na namin ang lahat, ang numero nila, ay mukhang napalitan nila. Ang social media nila ay deactivated din, ang kay Amira ay matagal nang wala, at kung mayroon man siyang social media, ay hindi namin mahanap sa dalawa niyang pangalan. Ang kaibigan naman niya na lagi niyang kasama, ay hindi namin magawang makontak, dahil wala kaming hawak na kahit na ano, upang makausap siya. Masisiraan na yata ako ng ulo, at baka mawala na ako sa katinoan, kapag natapos ang 3 araw namin dito na hindi namin si Amira nahahanap. Dod, kumain ka. Hindi ka pwedeng ganyan. Baka naman magkasakit ka dito, lalo pa nating hindi mahanap si Amira. Yun ba ang gusto mong mangyari? Ani ni Jethro. Huminga ako ng malalim, at tumangala. Ipinikit ko ang 2 kong mata, habang nakadiin ang 2 kong daliri sa talukap ng mata ko, upang hindi ako umiyak. Kanina ko pa pinipigilan ang pagluha ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko, masyado na akong natatakot, dahil bukas ay 2 araw na lang ang matitira sa amin, at ikalawang araw, ay ang araw pa mismo ng kasal nila, so it means hanggang bukas ko na lang siya dapat mahanap. Wala akong ibang sinisisi kung hindi ang aking ina, at si Pamela. Kung hindi dahil sa kanila, ay hindi kami magkakahiwalay ng mahal ko.
Nagsimula akong muling kumain, at kahit wala akong gana ay pinilit ko. Tama sila, baka magkasakit ako, at mas lalo ko pang hindi mahanap si Amira. Kailangan kong magpakatatag, mahal na mahal ko si Amira, at gagawin ko ang lahat makasama ko lang siyang muli. Leon, nabuksan mo na ba ang confidential files? Tanong ko pero umiling lang siya. Huwag kang mag-alala, hindi naman ako tumitigil, ani niya. Si David naman, ay ayaw makialam, magagalit daw sa kanya ang ama ni Dazzle. Ayaw kasi nilang makialam kaya nananahimik sila. Ani ni Aaron. Tumango lang ako, nauunawaan ko naman. Naiintindihan ko ang sitwasyon nila. Pagkatapos naming kumain, ay balik laptop na naman kami, bawat negosyo nila dito sa bansang Thailand, ay iniisa-isa namin. Hindi ako tumitigil sa kakati pa, pero kahit na ano yata ang gawin ko, ay hindi ko si Amira mahanap-hanap. Pagkatapos naming kumain, ay nakatulog ako sa sobrang pag-iisip, at sa sobrang pagod na din. Maghapon din kasi kaming nasa labas upang hanapin si Amira. Dahil sa pagod ay tinanghali na ako ng gising, inabutan ko na ang mga kaibigan ko na nasa harapan ng laptop, at panay ang pagtipa. Ni hindi na nga nila ako pinapansin pa, dahil sa sobrang busy nila. Hindi naman nagtagal ay umalis na din kami, upang puntahan ang mansyon ng mga Rojas, pero pagkarating namin doon, ay tanging mga tauhan lamang nila ang nanduroon, kaya muli akong nagwala, dahil hindi ko na alam ang gagawin ko. Hindi ko rin alam kung may sapat kaming oras, upang maghanap sa Nonthaburi. Bumalik na tayo sa hotel, tapos na tayo dito sa Bangkok. Mag-aalas 2 na rin naman, at kailangan pa nating kumain, at pagkatapos ay pupunta naman tayo sa Nonthaburi, ani ni Leon. Pagkabalik namin ng hotel, ay hindi ko na talaga napigilan pa ang hindi mapahagulgol. Wala ng oras, malakas ang kutob ko, na kahit magpunta kami ng Nonthaburi ay hindi namin mahahanap pa si Amira. Bukas na ang kasal niya, at ilang oras na lang ang natitira sa aming paghahanap. Ayokong sumuko, pero mukhang wala na akong magagawa pa, dahil talunan ako. Habang busy nag-eempake kaming lahat, ay tumunog naman ang aking telepono. Laking gulat ko nang makita ko na si Dazzle, ang tumatawag sa akin. Napatingin ako sa aking mga kaibigan, at iniharap ko sa kanila ang telepono ko. Ang kabog ng dibdib ko ay hindi ko na maunawaan pa. May kung anong kagalakan akong nararamdaman, sa pagtawag sa akin ng anak mismo ng isang Hendrickson. Huminga ako ng malalim, bago ko sinagot ang tawag, ang lahat ng kaibigan ko ay nakamasid lamang, at naghihintay sa kung ano man ang sasabihin sa akin ni Dazzle. Sinagot ko ang tawag niya, at pinindot ko ang speakerphone, upang marinig nilang lahat ang pag-uusapan namin. Hey, what's up? Masayang bati agad sa amin ni Dazzle nang sinagot ko ang telepono ko, kaya napakunot ang noo ko. We are not fine. I mean, I'm not okay. I am terrified of losing someone I love. Wika ko. Humugot ako ng malalim na paghinga, at muling pinahid ko ang luhang naglandas sa aking mukha. Don't be. I'm here to help you, bro. I stopped my father from preventing you from accessing the confidential files. Leon now has full access, so you don't have to keep wasting your time trying to access the files. To make things easier, I will tell you now where they reside, and where their wedding will take place tomorrow. Don't worry, there's still time, ani niya na ikinagulat namin. Halos maglulandag ako sa sobrang katuwaan ko, nang marinig ko ang mga sinabi ni Dazzle. Ngayon ay alam na namin, na ang ama pala niya ang humaharang sa amin. Pero nasa amin ang alas, dahil kaibigan namin si Dazzle. Ang nag-isang anak, at ang tunay na nag-iisang tagapagmana ng Hendrickson. I'm truly grateful. I'll appreciate it a lot, bro. You have no idea how happy you made me. Thank you very much. Wika ko habang patuloy akong umiiyak. Kaibigan ko kayo, napakalaki ng naibigay ninyong tulong sa akin, na hindi man lamang kayo humihingi ng kahit na anong kapalit noon. Napakabuti ninyong magkakaibigan, kaya nagpapasalamat ako, dahil minsan ay naging parte ako ng grupo ninyo. Tinuring ninyo ako na parang isang kapatid. Dapat ako ang mag-thank you sa inyo. Love you guys. St. Paul's Church, in Main Street, Houston, Texas,
10 in the morning. Ang flight hours ninyo, from Thailand to Texas, around 19 hours. May kaunting oras pa kayo, para makarating doon, at mapigilan ang kasal kung aalis na kayo ngayon din, ani niya na ikinagulat namin. Walang patid ang pasasalamat ko sa kanya. Pagkatapos naming mag-usap sa telepono, ay wala na kaming inaksayang oras. Pagkarating namin ng airport, na hindi naman nalalayo sa hotel na tinutuluyan namin, ay umalis na din agad kami. Habang nasa himpapawid kami, ay hindi ko mapigilan ang hindi umiyak. Aaminin ko na nawalan ako ng pag-asa na makikita ko pa si Amira, pero nagpapasalamat ako ng lubos, dahil tinulungan kami ni Dazzle. Kung gayon, kaya pala kami nahihirapang hanapin si Amira, dahil humingi ng tulong ang ama ni Amira, sa ama ni Dazzle, upang pahirapan kami, pero ang hindi niya alam, naging kaibigan kami ng isang Dazzle Hendrickson, at naging mabuti kami dito, noong panahong dumaranas ito ng pang-aapi mula sa ibang tao. Natutuwa ako bro, magiging masaya ka na din, ani nila sa akin. Ngayon lang ulit ako ngumiti. Sa loob ng 3 linggo naming paghahanap, ngayon lang ako muling ngumiti. Sa wakas ay makakasama ko na rin ang babaeng minamahal ko. Alam kong magugulat ang lahat sa pagdating namin, pipigilan ko ang kasal, dahil hindi si Amira maaaring ikasal sa lalaking iyon. Dahil kaming dalawa ang nagmamahalan. Hindi ako makakapayag dahil siya lang ang buhay ko. Hindi siya pwedeng maaga sa akin ng iba. Bro, matulog ka muna, para may lakas kapag dating natin ng Texas. Ani ni Aaron. Ngumiti ako sa kanya. Kanina ko pa gustong matulog, para mas mapadali ang oras, pero dahil sa sobrang kagalakan ng aking puso, ay hindi ko naman magawang makatulog. Kung ano-ano kasi ang pumapasok sa aking isipan. Masyado akong nagagalak sa mga nangyayari sa akin ngayon. Akala ko talaga ay wala ng pag-asa pa, dahil wala ng oras, pero tinulungan kami ni Dazzle, at tatanawin ko talaga ito ng malaking utang na loob. Amira's POV. Bakas na ang kasal ko ng 10:00 ng umaga, hindi ko na alam ang gagawin ko, hindi naman ako pwedeng umatras na, dahil nangako na ako sa kanila na pakakasalan ko si Blake, at naging mabuti naman siya sa akin. Nakatitig ako sa napakagandang wedding gown, na nakasuot sa isang mannequin, para akong isang prinsesa bukas, sa oras na suot ko na ang gown na yan. Kararating lang namin dito sa Texas 4 days ago. Hindi ko alam kung bakit bawat puntahan ni Kuya Jeffrey, ay isinasama niya kami ng kaibigan kong si Krisha. Nakakapagod na biyahe, pero nag-enjoy naman kami, dahil para lamang kaming namamasyal ng aking kaibigan. Dito naman talaga gaganapin ang aming kasal, dahil taga-Texas si Blake, habang ang mga magulang ko naman ay taga-Colorado. Napag-usapan na dito na lang gaganapin ang kasal, dahil napakalamig ngayon sa Colorado. Bestie, excited ka na ba para bukas? Tanong sa akin ni Krisha. Isang ngiti lamang ang naisagot ko sa kanya, dahil hindi ko naman masasabi na excited ako, dahil sa totoo lang ay hindi ko naman mahal si Blake, so ano ba ang dapat na maging reaksyon ko? May panahon ka pa upang mag-isip. Hindi mo na ba mahal si Sir Tyler? Ani niya. Humugat ako ng malalim na hininga, gusto kong sabihin sa kanya, na wala naman akong ibang minahal kung hindi si Tyler lang, pero mas pinili ko na lamang na huwag magsalita. Despite the fact that I've been away from Tyler for nearly 3 years since I left him, my feelings for him are becoming more intense than I could have imagined, but it doesn't matter anymore, because tomorrow is my wedding day, and I'll marry the man I have never loved. I gave Krisha an looks, could kill, glare. O BFF. Ani niya, at tuluyan nang dumaloy ang mga luha mula sa aking mga mata. Mahigpit na yakap ang ibinigay niya sa akin, at wala na akong nagawa kung hindi ang humagulgol sa kanyang balikat. Gusto kong bawiin ang lahat ng naipangako ko kay Blake, pero hindi ko magawa dahil ayokong masaktan ang mga magulang ko. Ayoko silang mapahiya. I'm okay. Siguro kailangan ko na lang tanggapin, na hanggang doon na lang talaga kami ni Tyler, na may ibang tao ang nakalaan para sa amin, at hindi kami ang itinadhana. Masakit, sobrang sakit, pero wala akong magawa, dahil nakapangako na ako. Baka naman matutunan ko din siyang mahalin, mabait naman si Blake, at mapagmahal. Wika ko. Nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Alam ko na nasasaktan din siya,
dahil alam ko kung ano ang nararamdaman niya para kay Blake. Pero lahat kami ay wala namang magagawa, dahil may kasunduan ang pamilya namin, at nakapangako na kami ni Blake sa isa't isa. Gusto kong sabihin sa kaibigan ko, na alam kong mahal niya si Blake, pero hindi ko magawa. Ayokong umiyak siya sa harapan ko, dahil mas lalo lang akong masasaktan. Mas lalo lang kaming masasaktang magkaibigan. Bakit malungkot yata ang anak ko? Tanong ng aking ama, habang papalapit siya sa kinaroroonan namin ni Krisha. Hindi po, may pinag-uusapan lang po kami. Si Mommy po. Tanong ko naman sa kanya. Kasama sila Vero nagpunta ng mall, hindi ba nagsabi sa iyo? Ani ng aking ama. Kanina po, akala ko po nakabalik na sila. Si Kuya Jeffrey po ba hindi pa bumabalik, sabi niya may kakausapin lang siyang tao tapos sasamahan na niya kami ni Krisha sa bar. Ginulo-gulo naman ni Daddy ang aking buhok, kaya sinibanggutan ko naman siya, at inayos ko ulit ang buhok ko. Daddy naman inayos ko pa yan kanina tapos guguluhin mo lang, nakasibangot kong sabi sa kanya, na ikinatawa naman niya. Naupo si Daddy sa bakanteng upuan, at nakatingin lamang siya sa akin. Hindi ko alam kung may gusto ba siyang sabihin sa akin, o baka gusto niya akong paalalahanan, na bukas na ang kasal ko at hindi ako dapat umatras. Tomorrow is your wedding day, and I hope you never do anything that puts yourself in limbo, ani ng aking ama. Ngumiti ako sa kanya, at hinawakan ko ang kanyang kamay. I know Dad. Don't worry, magiging okay din naman po ako, wika ko sa kanya. Pinisil niya ang kamay ko, at muling nagsalita. What would you do, if Tyler had unexpectedly interrupted the wedding? Tanong ng aking ama na ikinagulat ko naman. Imposible namang dumating si Tyler, para lang pigilan ang kasal ko. Masaya na siya. Sa piling ng babaeng iyon. Nakita ko kung paano niya protektahan mula sa akin si Pamela. Hindi nga niya magawang paniwalaan ang sinabi ko, ang mahalaga lang sa kanya ay ang babaeng yun. I will do nothing. All we had was the past. A terrible mistake that should never have happened, wika ko. Tinitigan ako ng aking ama, hindi ko maunawaan kung ano ang gusto niyang ipahiwatig sa akin. Naguguluhan ako pero kung tungkol ito kay Tyler, ang masasabi ko lang ay tapos na kami. Let's wait and see what happens tomorrow, ani niya, at iniwanan na niya kami ng aking kaibigan. Nagkatinginan naman kaming dalawa. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, naguguluhan ako, pero ganyan naman talaga laging magsalita si Daddy. Nagkibit balikat na lang kami, at hinintay na lang namin na dumating ang kakambal ko. Hindi naman nagtagal ay nakikita na namin ang sasakyan niya na paparating. Napatingin ako sa orasang pambisig ko, at 7:00 na ng gabi. We can't go now. Tinawagan ako ni Dad, na hindi ka na pwedeng umalis ng bahay. Bukas na ang kasal mo, kaya kailangan mo ng mahabang pahinga para paghandaan ang pakikipag-isang dibdib mo kay Blake. Wika niya. Napasibangot akong bigla. Hindi ito ang inaasahan ko. Nangako siya sa akin na sasamahan niya kaming magpunta ng bar, kaya nga nagtiyaga akong maghintay sa kanyang pagdating, dahil nangako siya sa akin. I hate you. Ani ko sa kanya sabay talikod ko, at patakbo akong pumasok sa loob ng malaking bahay, at tumungo agad ako sa loob ng aking silid. Vera, bumalik ka dito, Vera. Ani ni Kuya, pero hindi ko na siya pinansin pa. At pagkapasok ko sa loob ng aking silid ay dumapa ako sa aking kama, at umiyak. Bakit nga ba ako umiyak? Umiyak ba ako dahil hindi tumupad si Kuya na ilalabas niya kami ngayon ni Krisha? O umiiyak ako ng ganito, dahil ikakasal na ako bukas sa lalaking hindi ko mahal? Beef, okay ka lang ba? Ani ni Krisha, habang papasok siya ng aking silid. Nagangat ako ng aking mukha, at nakita ko na kasama niya ang kakambal ko. Hey, umiyak ka ba dahil hindi tayo natuloy sa bar? Para ka namang bata. Kasal mo bakas. Na-late ako ng uwi dahil may mga tinapos akong trabaho sa opisina, para wala na akong iintindihin pa bukas, at sa mga susunod na araw, wika ng aking kakambal. Inirapan ko siya, at ninusuan. Sa totoo lang ay hindi ko naman talaga alam kung bakit ako umiyak. Naupo si Kuya sa gilid ng kama, hinawakan niya ang aking buhok, at hinalikan ako sa aking ulo. Si Krisha naman ay nagpunta naman sa aking tabi, at nahiga sa tabi ko.
Grabe ka BFF. Para kang bata na inagawan ng candy. Sus. Wika niya pero hindi naman ako kumibo. Nakakahiya ang naging asal ko. Hindi ako makapaniwala na nagawa kong umiyak, nang dahil lang sa hindi kami natuloy mag-bar. Nainas lang naman ako, kasi si kuya tuwing manganga ko, lagi na lang hindi natutupad. Noong dumating tayo ng Denver, Colorado, sabi niya ipapasyal niya tayo kinabukasan sa Estes Park, pero ano nangyari? Bigla na lang tayong umalis, at nagmamadali pa tayo noon, kasi sabi ni kuya may importanteng trabaho na naghihintay sa Hong Kong, kaya yure-urada tayong umalis ng araw na yon. Mahaba kong sagot sa kaibigan ko. Natawa naman ng malakas sa akin ang kakambal ko, kaya inirapan ko siyang muli. Hay nako, para ka talagang bata kapag nagtatampo. Marami naman kasi akong trabaho, at ayokong iwanan kayo ni Krisha, kaya lagi ko kayong sinasama sa tuwing aalis ako. Huwag ka nang magtampo, promise sa susunod ay hindi na ako mail late pa, ani niya. Inirapan ko lang siyang muli, pero niyakap naman niya ako habang hindi tumitigil sa kanyang pagtawa. Sige na kambal, kailangan mo nang magpahinga, dahil kasal mo na bukas. Ayaw mo naman sigurong magmukhang zombie, sa mismong araw ng kasal mo hindi ba? Ani ni kuya, zombieing naka-makeup, pang-aasar ni Krisha, kaya sa inis ko ay dinaganden ko siya, at kahit nagsisisigaw siya ay hindi ko siya pinapansin. Kakain muna ako, nagugutom na ako, wika ko, sabay tayo ko at tumakbo na ako papalabas ng aking silid, at iniwanan ko silang dalawa sa silid ko, dahil alam ko na mang-aasarin lang nila ako. Nakakainis pa naman silang dalawa kong mang-asar, talagang todo bigay. At dito na po nagtatapos, ang ika-9 na kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod